Char lang. Okay, so mag-Bible study na po kayo. Yung mga may Bible study, nakapag-testimony na po kayo. Dito, paano nyo sila sinimulan, paano kayo nag-start. Pwede pong testify kayo kahit konti lang. Sige, si Ate Lena na lang. Ayan. Sige po, dito tayo sa harap para marinig nila, magkaroon sila ng idea, baka may kaparehas ng situation mo. Ayan. Kaya naman may tanong, sasagutin ni ate. Joke lang. Joke lang. Sige, dito ka sa harap, ate. Yun po. Bali, meron kaming dalawang Bible study actually. Isang every Tuesday, isang every Sunday. So yung every Tuesday namin, nag-start yun. Kasi yung isa doon ka-work ko eh. So, nung time na yun, kasi may pinagdadaanan yung ka-work ko. So, doon ko na ipasok yung na ma-Bible study siya. Pumasok muna ako actually, gumalag muna ako sa kanya. Kumbaga nung may problema siya sa family, ako yung nag-aantay sa kanya. So, parang doon ko nahanap yung opportunity para ma-Bible study ko siya. Then, sinabay ko siya doon sa sister ko. So, sila yung mga every Tuesday ko. And then yung Sunday naman, actually, lang siya, parang biglaan lang. Kasi siya sa ka-work naman yun ng asawa ko. Parang nakikita kasi nila every time nagpo-post yung asawa ko ng mga pictures, ganyan. Nagaling kami ng church. Oo, parang na-curious sila, ano ba meron dun sa church. Actually, nag-church muna sila, bago sila namin na-open na ng Bible study. Tapos nung regular nag-attend na sila, doon na namin sila pinasok ng Bible study. So yun yung yung pangalawa. Yun lang. Ayan, sige, palakpakan naman natin si ate. Sige, doon mo na yan, ate. Ayan, so, yung una, may problem, tapos ginawang opportunity, no? Pangalawa, ka-work na invite sa church. So, kayo din po, most likely, yung inyong mga pinagpe-pray ng mga tao, mga pinagpe-pray na gustong Bible studyhan, maraming problema yan for sure. Kasi tayo nga mismo may problema, di ba? So, gawin ninyong opportunity yon para makapag-penetrate sa kanilang mga buhay-buhay, para makapasok sa kanila. Siyempre, hindi ka naman magiging chismosa, no? Huwag naman yung ganong level na. Doon lang kapag ka nag-open na sila, i-grab niyo yung opportunity na yon para makapasok kayo, makapag-interact kayo sa kanila, makagawa kayo ng act of kindness, whatever act of kindness yung pwede niyong magawa sa kanila, gawin niyo. Makapag-advise man lang, no? So, gawin niyo opportunity yan. Even yung mga birthdays, mga anniversaries, kung in-invite kayo, gawin niyo rin opportunity yung mga yon. Okay? And also, bago tayo mag-proceed dun sa topic natin, gusto ko lang rin i-reiterate sa inyo na yung prayer, kahalagahan ng prayer para sa inyong mga bina-Bible studyhan or mga target people, no? So, kailangan talaga natin silang ipag-pray, kailangan natin silang ilapit kay Lord. Kung kilala mo yung taong yan, ilapit mo yung buhay niya, ikwento mo kay Lord. So, sabi sa amin ni Pastor, during this kind of training, lagi niyang binabanggit yung kahalagahan ng prayer. Kasi, once na nasabi na natin kay Lord yung buhay ng taong yan, mas madali for us, and even dun sa Spirit, to help us na i-guide tayo, saan ba tayo pwedeng pumasok sa area ng buhay ng taong to, or ano ba yung tamang words na pwede nating sabihin sa kanila, saang pagkakataon ba, anong tamang tempo, tamang timing, tamang panahon, tamang oras, araw. So lahat yan magko-connect, lahat yan magko-connect para masalo natin yung harvest na yun, yung soul na yun ng taong yun na pinagpe-pray natin. Okay? So ginagawa niyo pa po ba yung 10 names? Bukod dito na every time tayo mag-i-start, baka naman pinagpe-pray niyo dito lang dapat pinagpe-pray nyo rin po yan every day or kahit man lang once a week, sinasama ninyo sa prayer list ninyo na etong mga taong to, yung 10 names, hindi lang po natin yan pinagpe-pray dito during the training, or before mag-start yung training natin, no? So pinagpe-pray natin yan every time talaga. Kasama natin sa prayer yung mga yan. Bukod sa
personal ninyo, sa mga ministry ninyo, trabaho, negosyo, whatever yung ginagawa ninyo, isama natin yung mga taong yan. Kasi kung mahalaga sa inyo sila, no, lalo kung ang target people mo is mga kapamilya mo, kamag-anak mo, mas syempre na dapat natin silang isama. Tama po? Okay. So, pray for kung may Bible study naman na kayo, existing na yung inyong Bible study, continue to pray for them. Kasi alam naman natin ang demonyo, ang goal lang yan. Kung tayo, mga Kristiyano, may goal, ang demonyo, syempre may goal din. To kill, to steal, and to destroy. Okay? So, yan ang goal ng demonyo. Kapag hindi porke na Bible studyhan na natin sila, hindi porke na sama na natin sila sa church, magtutuloy-tuloy na yan. Okay? So may possibility na kunin pa rin yan ng demonyo. Ang daming paraan. Kaya hindi tayo pwede mawalan ng paraan din. So, lagi natin yung ilapit kay Lord, lagi natin silang ipag-pray, at lagi natin itaas kay Lord yung ginagawa natin, at the same time yung mga taong yan. Okay? Para sa kanila. Okay? Malinaw po yan. Focus and praying for them as well. Okay? So, let's move on sa ating topic. Topic number 5 na tayo. Ayan, natapos nyo na yung 1, 2, 3, 4. And most of those are about salvation. Napansin nyo po ba, pare-parehas, halos yung topics ng 1, 2, 3, 4? Paulit-ulit na tinuturo yung... Nag-aano pa ba kayo na pa-PowerPoint? Hindi na. So, lahat po kayo may manual? Okay. Kasi nag-ready naman ako ng PowerPoint. Pero okay lang para hindi sayang sa kuryente. Hindi, sige. So, dyan na lang kayo sa manual nyo kasi ganun lang rin naman yung laman nitong PowerPoint ko. Para lang meron tayo sanang visual. Pero yun. So, topic number 5, bago tayo pumunta dyan, again, yung topics 1 and 2. Ayan, paulit-ulit na tinuturo natin yung 1 and 2 para sa John 8:47, patuloy na bumaon sa kanila yung meaning niyan at kahalagahan ng John 8:47. And para mas masulit yung pagbabasa nila ng Bible. And of course, dun sa pangatlong topic, the bridge. And yung topic number 4 last week, the Roman roads. Ayan, so even yung the cross. Para naman, ang purpose naman nun is para bumaon yung salvation na mas maintindihan nila at mas talagang tumatak yung pagtanggap nila doon kay Jesus. Okay, so yun yung purpose nun. Kaya siya paulit-ulit, ibang way lang ng pagkakasabi, ibang way lang ng pagkakaturo. Kumbaga sa buffet, marami silang pagpipilian na pagkain na putahe. Kung paano i-absorb yung salvation. Kasi nung tinuro naman sa atin ng salvation, hindi natin agad perfectly nakuha yung understanding eh. No? Merong pagkakataon na may questions pa rin, ganyan. So, ganun din yung mga binabible studyhan natin. Lagi natin iisipin na itong mga Bible study members natin or yung mga tina-target natin, hindi nila alam yung mga pinagsasabi natin. Okay? Kaya kailangan, in layman's term natin sasabihin sa kanila or talagang ipapaintindi natin sa kanila kung ano ang ibig sabihin ng salvation. Okay? So, dito sa topic number 5, the cross, ito na yung ABC of salvation. So, dito sa topic number 5, very, very straightforward to. Ito yung lagi nating naririnig. Ito yung usual way ng pag-share ng gospel. Ito yung usual way ng pag-share. Ako dito ako natuto ng kung paano mag-share ng salvation. Itong way na to. No? So, sa ako na lang nalaman yung meron palang Roman Road, meron palang John's Way, may mga ganun pala. Pero dito, sa topic na to, kasi dito tinatakel yung dalawang magnanakaw at si Jesus dun sa cross. Kaya nga ang title is The Cross. Okay? So sa title pa lang, alam mo na yun yung magiging topic. Pero syempre, dun sa tinuturuan mo, hindi nila yun alam unless talagang nagbabasa sila ng Bible. Okay? So again, this is the common way of teaching of salvation. Kailangan nating paulit-ulit na ipabasa sa kanila yung nasa manual. Okay? Pero hindi yung manual yung ibibigay nyo Ang ibibigay nyo is yung
Bible. Okay? So, dapat at this time, na ano nyo na sila, na persuade nyo na sila na magkaroon ng kanilang sariling Bible. Kung wala silang yung ready na libro, no? Kasi sa amin, libro talaga yung pinahawak, hindi cellphone. Kasi pag cellphone, maraming distractions di ba? May mga magpa-pop up na messages, ganyan. So, doon tayo sa libro talaga na Bible. Okay? So, dapat meron na silang dala-dala na Bible at this time at doon natin ipapabasa sa kanila. So, di ba sa mga nakaraang topic, lagi namang sinasabi sa inyo na dapat sila ang magbabasa ng verse, okay? Ng chapter, o kung ano man yung nakasulat dyan. So, kung ano yung nakasulat dyan sa manual na yan mismo ang sasabihin ninyo sa inyong mga tuturuan or tinuturuan. Okay? So, pagbasa natin ng topic number 1 dito sa topic number 5, Roman numeral number 1. Ang sabi dyan, Jesus and the criminal on the cross. Sa Tagalog, si Jesus at ang dalawang kriminal sa krus. Sige, so sino pong pwede magbasa? Nakanin mo yung mic. Sige, pakihanap muna. Lucas 23:35 to 43. Or yung mismong nasa manual ninyo, pwede po yun. Pero, ganyan, hahayaan nyo sila na maghanap ng verse. No? Kung hindi pa rin marunong maghanap ng verse at chapter sa Bible nila, turuan nyo po sila, ida-direct nyo sila kung paano. Okay? Sige, Lucas. Luke 23:35. Habang nakatayo ang mga tao roon at nanonood, iniinsulto ng mga tagapamahala ng bayan si Jesus. Sinabi nila, iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili kung siya ang talagang Kristong pinili ng Diyos. Next. 36. Iniinsulto rin siya ng mga sundalo at binigyan ng maasim na alay. 37. At sinabi pa nila sa kanya, kung ikaw nga ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Isinulat nila sa kanyang ulunan, ito ang hari ng mga Hudyo. Verse 39. Ininsulto rin si Jesus ng isa sa mga komunidad sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili. Iligtas mo ang sarili mo. Pati na kami. Ayun. Pero sinuway siya ng isang pang kriminal na nakapao. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Sige, no 43. Ikaw man ay pinaparusahan din ng kamatayan. Dapat nang naparusahan tayo ang kamatayan dahil sa mga ginawa natin kasalanan. Pero ang taong ito ay walang liwanag na sa Lord. At sinabi niya, Panginoong Jesus, alalahanin niyo ako kapag nagkaling na kayo. Sumagot si Jesus, sasabihin ko sa iyo ang totoo, ngayon din ay makasama kita sa paraiso. Okay. So after ninyong ipabasa yan, of course, kayo bilang isang Bible study leader, dapat nabasa niyo na to ahead of time. Okay? Nag-ready kayo ng topic ninyo for that specific time and date. Okay? So after ninyong ipabasa yan, syempre once nyo lang ipapabasa, no, punta kayo kagad dun sa question number 1. Nandyan na rin sa manual yan. No? Tatanungin nyo sila, nakapasok ba sa langit o sa paraiso ang kriminal? Anong most common na reaction ng mga binabible studyhan ninyo? Lalo kung hindi talaga sila aware of the Bible or talagang first timer sila bilang isang Kristiyano. First timer na tanggap. Anong most likely na reaction nila?
Hindi nila alam, no? Ngingitian ka lang o kaya naman babasa ulit dun sa binasa nilang verse, babalikan yung Bible nila, no? Titingin, tutungo, tapos asan ba yung sinasabi niya? Asan ba yung tanong niya? Okay? So mag-iisip sila, tatanungin nila yung sarili nila, paano nga ba nakapasok yung criminal dun sa langit? Nakapasok nga ba? So unang thinking nila, hindi talaga nila naintindihan yan. So most of your Bible study members hindi naiintindihan kung ano yung pinabasa ninyo. So you have to understand, okay? Kailangan meron tayong patience para sa mga taong ito. Kasi tayo man mismo, nung unang Bible studyhan, may mga pagkakataon sa atin na hindi tayo nakakaintindi kagad, okay? So lalo na dun sa mga wala talagang alam, zero talaga sa Bible, no? Hindi naman natin sila sinabing bobo or tanga, no? Pero yun ang tingin natin sa kanila. Pero hindi mo syempre sasabihin yun, no? Sabi ni Pastor sa amin, ang mga binabible studyhan natin ay mga tupa. And alam naman natin ang mga tupa ay isang mabait na hayop. Okay? Pero ang tupa, sabi nila, yan daw ang mga pinakabobo na hayop sa balat ng mundo. Okay? So, kung tayo ay tinawag ng mga tupa, yung mga binabible studyhan natin lalo. Okay? So, pagdating sa ganitong bagay, lagi nating iisipin na wala talaga silang alam. So, ang gagawin natin, no, kung walang makasagot dun sa question mo na nakapasok ba sa langit o sa paraiso ang kriminal na ito, hahayaan mo silang sumagot. Now, kapag hindi sila nakasagot, go back to that verse. Okay? So, balikan mo. Nakapasok nga ba? Anong sabi doon? Sa last verse? Or yung last two verses, sabi doon, Panginoong Jesus, alalahanin niyo ako kapag naghahari na kayo. At anong sabi ni Jesus? Makakasama kita sa paraiso. So, ibig sabihin, nakapasok yung isang kriminal. So, kailangan mong i-explain sa kanila na yes, nakapasok yung kriminal dahil sa sinabi ni Jesus. So, yung sagot doon sa question mo, nandyan na rin sa manual. No, sasabihin mo na lang, i-explain mo na lang kung paano nangyari yun, lalo nga kung hindi pa nila masyadong naintindihan. So again, proceed ka sa question number 2 kasi kailangan natin silang mapaisip. Kailangan gumana yung pag-iisip nila, kailangan gumana yung imagination nila, kailangan during this time, every time na magbabasa tayo ng kwento sa Bible, mga ganitong kwento, kailangan makapasok sila doon sa kwento. Kaya natin sila dinadirect, kaya natin sila tinuturuan paano magbasa ng kwento doon sa Bible. Okay? So question number 2, sasabihin mo, paano nakapasok sa langit o paraiso yung kriminal na ito? Siyempre kanina, yes or no question lang yung tanong mo eh. No? Kung nakapasok ba o hindi. Ngayon, pag-iisipin mo sila the more. Okay? Kailangan meron ng explanation kahit paano kasi ang sabi dito, paano nakapasok sa langit o paraiso ang kriminal na ito? Ano kayang ginawa niya? Nagsimba ba siya? Sabihin niya, hindi. No? O yung iba, pagka hindi nakasagot, babalik na naman dun sa sa verse na binasa ninyo. Nag-Bible study ba? O nagpamiyembro sa isang relihiyon? Siyempre, sasabihin nila, hindi. Kasi wala namang nabanggit talaga dun sa verse. No? So, mamaya, unti-unti natin, bakit natin kailangan itanong tong mga to? Kasi bukod sa kailangan na maintindihan nila yung questions, kailangan tayo mismo, alam niyo po sa commercial, di ba pag ang commercial paulit-ulit na pinalalabas sa TV o kaya naman sa mga cellphones, mga app, mga pinapanood niyo may mga commercial. And kapag may mga commercial, ulit-ulit yan para mayroong subliminal message. No, ganun din tayo, nagpaparating tayo ng subliminal message sa kanila na itong kwento na to ay kailangan bumaon sa kanila, sa puso't isip nila. Habang paulit-ulit na naririnig, habang paulit-ulit na binabasa. Okay? So, kailangan nilang maintindihan. So, pagka tinanong mo yung question na yon, titingin ulit sa Bible, magtatanong ulit sa sarili, ganun ba? Ganun ba yung nangyari? Wala nga ba talaga? May ginawa ba talaga o wala? Kasi syempre yung kriminal,
ano eh, diretso eh. Diretsong nakapasok ng langit eh. Tama ba? Wala na siyang way or wala na siyang time pa para mag-Bible study, wala na siyang time para mag-church pa, wala na siyang time para magpamiyembro pa. Kasi diretso eh, papatayin na sila eh. Parang death penalty yun eh. Kapag pinako ka sa krus, nung time na yun, panahon nila ni Jesus. No? So yung tatlong yun, kasama si Jesus, death penalty yun para sa kanila, ang katumbas ng pagpako sa krus. So ibig sabihin, wala talagang chance na mangyari itong mga tinanong mo. Okay? So pangatlong question, proceed ka ulit. Paano nakapasok sa langit ang kriminal na to? Ano kayang ginawa niya? Ngayon, pag-iisipin mo siya ulit. Always be reminded na kailangan natin silang pag-isipin. Kailangan gumana yung utak nila tuwing tatanungin mo sila ng kada question na nakasulat dyan sa manual mo. So, ano sabi dito, so paano nakapasok sa langit ang kriminal na to? Anong ginawa niya? Ang sagot? ABC, okay? Pero, mind you guys, again, hindi kayo ang sasagot, ha? Aantayin nyo na sila ang sumagot kung ano yung ginawa. Siyempre, wala naman doon sa binasa ninyo yung ABC, di ba? Wala namang sinabi doon yung ABC. Kailangan ninyong balikan yung verse at ituro sa kanila ano dyan yung ABC. Ano dyan yung pag-amin, yung pag-admit, ano dyan yung believe, ano dyan yung confess. So saan doon yung mga bagay na yun, saan doon yung ABC na yun, doon sa part na yun ng kwento. So iladirect na sila sa tamang sagot if in case wala na talagang chance, yung talagang tahimik na, baka may dumaan ng anghel doon sa Bible study ninyo, okay? Pag wala nang sumasagot, kayo na yung last chance, kayo na yung last resort na sumagot. So, tutulungan nyo sila, iladirect nyo sila, sige, basahin po natin ulit. No? Huwag po kayong mainip na, or huwag kayong parang paulit-ulit na lang sinasabi namin. So, huwag kayong maka-feel ng ganong feeling. Kasi, tandaan natin, again, hindi alam yan ng mga tinuturuan natin. Right? So, babalikan nyo yung verse, saan nagkaroon ng, syempre sasabihin niyo muna ano yung ABC, no? Jargon para sa kanila yung ABC, hindi nila alam, hindi sila aware, no? So, letter A, meron silang tatlong bagay na ginawa, and that is the ABC. Ano yung ABC? No? Una, meron silang pag-amin, okay? So, sasabihin niyo, nasan dyan yung verse sa pag-amin? Inamin niya na siya yung makasalanan. Okay, ang tinutukoy natin is yung kriminal na nakapasok sa langit. So sabi kasi ni Jesus doon, sabi ng isang kriminal doon kay Jesus, sabi ng isang kriminal doon sa kasama niyang kriminal, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw man ay pinaparusahan din ng kamatayan, dapat lang na parusahan tayo ng kamatayan dahil sa ginawa natin kasalanan. So, doon pa lang, ibig sabihin, meron siyang pag-amin na siya mismo ay makasalanan. Okay? So, yung part na yun yung i-reiterate mo na ito yung time na umamin yung criminal na siya ay may kasalanan. Okay? Letter B, believe. Nanampalataya siya sa Panginoong Hesus, pero ang taong ito ay walang ginawang masama. Dahil yun yung sinabi niya. Yun yung ine-explain ng criminal na yun dun sa isa pang criminal. Okay? Naniwala siya na merong Jesus na itong Jesus na to na kahit nakapako siya sa krus, siya ay tinatawag na Panginoon. Siya ay ang tagapagligtas. Okay? At letter C, confess. Okay? Saan yung parte dito sa verse na to na nagkumpisal yung criminal? Sinabi niya doon, Jesus, or sabi niya kay Jesus, Lord, remember me when you come into your kingdom. At sa Tagalog, sabi, Panginoong Jesus, alalahanin niyo ako kapag kayo ay nag-ahari na, or kapag nag-ahari na kayo sa langit. At ang sabi ni Jesus, sinasabi ko sa iyo ang totoo, ngayon din ikaw ay makakasama sa paraiso. Okay? So, malinaw po. Anong gagawin niyo ulit kapag walang nakasagot sa Bible study members? Ipapabasa ulit yung verse. Ida-direct niyo sila kung nasaan yung tamang sagot. Okay?
Sasagutin nyo sila pero hindi nyo ibibigay yung tamang sagot. Dapat hahayaan nyo po sila na sila yung makakita ng sagot. Okay? Unless talagang grade 1 yan, section 11. Okay? Doon nyo lang ibibigay yung tamang sagot talaga pag walang-wala na. Wala na kayong makita talaga. Okay? Pero siguro naman hindi aabot sa ganung parte. Okay? Meron lang mangilan-gilan talaga. Pero yun, idadirect nyo sila sa tamang sagot pero hindi kayo mismo ang sasagot. Kasi tinutulungan nga natin silang mag-isip. Tinutulungan natin silang ma-absorb yung kanilang binasa, yung ating sinishare sa kanila. Kasi pagdating ng panahon, sila naman yung mag-share nito. Okay? So, kailangan sila mismo maintindihan nila. So, tandaan niyo po, kapag sila ang sumasagot, ibig sabihin nagtatagumpay kayo dun sa Bible study na ginagawa ninyo. Ibig sabihin, nag-iisip sila, nag-aaral talaga sila, nag-o-observe sila, paano nangyari yon, iniisip talaga nila, ini-imagine nila. Pero kapag kayo yung sagot ng sagot, ay hindi po natin sila natutulungan. Okay? Natutulungan natin silang maging tamad. Lalo. Okay? So, hindi tayo nagtatagumpay. Hindi tayo, parang teacher, sa dulo may exam at tinetest kung ano yung napag-aralan, kung nakuha ba ng mga estudyante na pag-aralan. Ganun din tayo during this question and answer portion. Okay? Malinaw po? Alright. So, move on tayo dun sa next, Roman numeral number 2, dun sa next topic. Right? So, sabi dito, sa baba ng krus ay nandun yung mga pare. Ito, sabi ito, nandun ang mga pare, si Maria, si Juan, si Pedro, at ang iba pang mga santo, santa. Pero, bakit kay Jesus lumapit ang kriminal na ito? Okay, so dito, sa second part ng topic natin, we're focusing doon sa pahaging, no, ng ating previous na pinaniniwalaan. Kasi syempre, karamihan talaga sa ating mga target people ay mga Roman Catholic. Okay? So, etong part na to, sa part 2 ng ating topic number 5, sila yung tina-target natin dito. Pero ang purpose nito is pahaging sa dati nating paniniwala, yun nga, sa Roman Catholic Church, na kapag ikaw ay may pangangailangan, dumidirekta pa sila doon sa mga rebulto, dumidirekta sila sa mga santo, kay Maria, no? Hindi kay Maria sa ano natin ha, multimedia, no? Kay Maria, no? Doon sila dumidirekta at hindi kay Jesus. Yun yung purpose at yun yung focus nitong second part ng ating topic. Pero tatandaan natin, hindi natin sila pwedeng pasagin sa trip nila, no? Kasi kahit na topic number 5 na kayo, may mga pagkakataon dyan na hindi pa rin sila sold out. Hindi pa rin sila totally naniniwala sa mga pinagsasabi mo. Okay? Hindi pa rin sila totoong nakaintindi talaga. No? Kaya nga paulit-ulit natin sinasabi sa kanila, paulit-ulit natin ituturo sa kanila. At ito yung pagkakataon natin, ito na yung time natin para medyo sagasaan lang ng konti yung kanilang paniniwala. Indirectly. Okay? So, dito, hindi natin, sabi nga ni Pastor nung nakaraan, hindi natin bubundulin yung kanilang paniniwala, pero parang sagiin lang natin ng konti, magising lang sila ng konti, mauntog lang ng konti, para ma-realize nila na, may ganun pala, na bakit, bakit hindi sila dumirekta kay Jesus na lang, bakit doon pa ako humihipo sa maitim na kahoy, no? May mga ganun pa, may pagpahid pa ng panyo, tapos ipupunas mo sa'yo, di sakit lang nakuha mo. Mga ganon, okay? So dito, babasahin natin yung chapter 19 ng John, verses 25 hanggang 27. Sige po. 1:19. John 19:25. Ang mga bagay ng ito ay ginawa ng mga tao, pagkat nangak kayo sa piling ng krus, Jesus ang kanyang ina, at ang kapatid ng kanyang ina na si Maria Nazarene Cleopas,
at si Maria Magdalena. Nakita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na si John nasa tabi nito. Sinabi niya, "Ina, narito ang iyong anak." At sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, pinatira na ang alagad nito sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. Okay. So, dito, ayun na nga, pinapakita na nandyan sa baba, habang nakapako si Jesus sa krus, nandyan sa baba yung kanyang mga tagasunod, no? Kasama yung kanyang nanay, kasama yung kanyang mga alagad, no? Mga saint nga, sila John, sila Peter, nandyan sila sa baba. Nandun sa baba ng krus, yung iba nag-iiyakan dun sa, naalala ko pa sa Passion of the Christ. Okay? So, sa mga nakapanood nun. So, nandun sila sa baba, nakatingin kay Jesus, yung iba umiiyak. So, ganun. Kailangan natin iparamdam ulit sa kanila. So, diretso kayo dun sa part number 3. Sabi nung isa, alam kasi ng kriminal na ito na si Jesus lang ang kaligtasan at ang daan patungo sa kalangitan. So, again, basa again ulit ng verse, Acts or Gawa 4:12. Ang sabi doon, ano sabi? Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ng sinumang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Okay, next verse, John 14:6. Mga memory verses natin to. Si Jesus lang ang daan patungo sa Diyos, sa langit. Ang katotohanan at ang buhay, walang makakaparoon sa ama kundi sa pangalan niya, sa pamamagitan niya. Ni pamamagitan niya. Okay. So itong mga verses na to ay supporting verses kung kanino tayo talaga lalapit. Okay? Hindi dun sa mga santo, hindi kay Maria, kundi kay Jesus lamang. Okay? So pag pinabasa natin sila, medyo gagawa ka ng question mo. Kasi dito, during this time, sa part 2 and 3 na itong topic na to, no, tandaan natin, bago natin mapaniwala yung mga taong yan, lalo kung talagang sarado, kandado, katoliko sila, bago natin sila mapaniwala, miski naman tayo bago tayo mapaniwala sa isang bagay, no, mag-iisip ka muna, bibilin ko ba to o hindi? Maganda ba tong product na to o hindi? Ganon din sila sa atin. Kasi itong sinasabi natin sa kanila, itong itinuturo natin sa kanila, ito yung product natin. Okay? So ganon din tayo para natin binibenta yung good news sa kanila. Itong salvation, no? Binibenta natin sa kanila. At bago nila matanggap yan, bago nila bilhin yung sinasabi mo, no? Titignan muna nila, iisipin muna nila, okay ba to? Beneficial ba to para sa akin? May purpose ba to? Magagamit ko ba to? Magagamit ko ba to sa pang-araw-araw kong buhay? So, ganun din sa paniniwala nila. Bago natin mabasag yung paniniwala na yan, okay, kailangan gibain natin siya paunti-unti. No? Kasi yung iba dyan, hindi talaga, matigas talaga. Okay? May sarili talaga silang paniniwala, lalo kung pilosopo yung napunta sa inyong member. So, medyo kailangan natin silang, sabi nga kanina, di ba, kailangan natin silang banggain. No? Pero hindi mo nang papatayin. No? Kaya hindi mo directly sasabihin na, hindi ka pwede, kailangan yung mga rebulto mo sa bahay, tanggalin mo na yan, yung mga rosaryo na yan, gupitin mo na yan. Hindi pwedeng ganun. Okay? Kasi pag ginawa nyo po yun, next week wala na kayong Bible study. Congratulations. Okay? So, wag po natin gagawin yon. Dahan-dahan natin silang babasagin. Okay? Pag sinabi natin, 1 plus, ang alam nila 1 plus 1 equals 11, yun ang tinuro sa kanila. Ang tinuturo natin, 1 plus 1 equals 2, yun yung tama. Kasi yun yung nakalagay sa Bible. Uulit-ulitin natin yan sa kanila. Kaya natin kailangang ipaisip sa kanila. Kaya natin pinapabasa itong mga verses na to sa kanila para sila mismo mag-isip na, uy, oo nga no, yung mga kriminal na yon, katabi nila si Jesus, nandun si Maria sa baba, si John, si Peter, no, yung mga alagad ni Jesus nandun sa baba, bakit hindi sila lumapit doon? Bakit diretsong kay Jesus? Okay, so may mga ganong question na dapat mag-pop up sa kanila.
At yun yung goal natin during this part ng topic. Kailangan maipa-realize mo sa kanila na tanging kay Jesus ka lang dapat lumapit. Dahil siya lang ang makapagbibigay sa'yo ng kaligtasan. Okay? So, until the day na sila mismo yung makarealize na, yes, 1 plus 1 equals 2, doon lang tayo makakapagsabi na, yes, tagumpay itong topic na to. Tagumpay na nabasag natin sila all the way. Okay? So, tama pala yung sinasabi ng Bible. Dapat dumating sila sa ganung point na ma-realize nila na, tama pala yung sinasabi ng Bible. Sila mismo yung magsabi sa inyo na, oo nga no, may ganung realization na, oo nga no, dapat kay Jesus tayo lumapit at hindi dun sa mga kung kani-kanino pa. Hindi na kailangan mag-sign of the cross, hindi na kailangan tumawag pa ng kung kani-kaninong santo pagka may kailangan ka, no? Kapag, sabi ni Pastor dati, kapag binundol natin yung paniniwala nila, okay, na hit and run sila. Pero, kapag dahan-dahan natin silang pinapahagingan, katulad nito, hindi mo directly sasabihin na tanggalin mo na si Maria sa buhay mo, tanggalin mo na yung mga rosaryo sa buhay mo, rebulto sa buhay mo, no? Dahan-dahan din nilang na-absorb, naiisip, nare-realize na mas tama yung sinasabi ng Bible kesa dun sa dati kong pinaniniwalaan. Okay? So, kailangan, again, dahan-dahan, gaya nga ng isang building, di ba? Kapag winasak mo yung building ng isang malaking, paano ba yun, sa mga building, pagka winasak mo na pinasabog mo, sabog talaga, no? Isang bagsakan. Pero kapag ang isang building na mataas, matibay, matigas, no? Napasok ng mga anay, ibig sabihin dahan-dahan silang na dudurog, dahan-dahan na nababasag. So, ganun din tong mga tao ito na may matigas na paniniwala. Dahan-dahan natin silang babasagin through these topics, through these verses. Okay? So, conclusion, no? Sabi doon, buti pa ang kriminal na to, alam na si Jesus lang ang kaligtasan at ang daan tungo sa kalangitan. Ikaw, alam mo ba? So, tatanungin mo sila ngayon ulit. Okay? After ninyong mabasa yung mga verses na yon, yung mga kwento na yon, pupunta kayo dun sa conclusion, again, tatanungin mo sila, ikaw, alam mo ba kung sino ang daan at paano ang kaligtasan? Ito mismo ang tatanong mo sa kanila. Okay? And then, sasabihin mo sa kanila, so naligtas yung kriminal dahil sa ginawa niyang ABC of salvation. So, nagdasal na sila, nagdasal na sila from the previous topic nung mga prayer of salvation. Tama po? Nababasa niyo na sa kanila. And kung titignan ninyo, kung mapapansin ninyo, yung mga way ng prayer of salvation is iba-iba kada topic. No? Kung papansinin niyo po yan, kasi tawag dito, ginawa po talaga ni Pastor yan na kada topic is aligned doon sa, yung prayer of salvation is aligned doon sa kada topic. Okay? Kasi minsan, kahit na napa-accept mo na sila ng prayer of salvation doon sa mga previous topics, minsan may mga pagkakataon na hindi pa rin talaga nga sila, hindi pa rin nila naintindihan masyado or hindi pa rin nila alam na ligtas na sila. Kasi pag tinanong mo yan, 100% ka na bang ligtas? May magdadalawang isip, may 50-50, ano pa lang, 90% pa lang kasi hindi pa ako mabait eh. May mga ganon, may sasagot sa inyo ng ganon. Kaya, tandaan natin, di ba kapag once na in-accept mo si Jesus, saved ka na, no? Pero yung paano aalagaan yung salvation, syempre, doon na yun sa latter part ng ating training. Okay, sa ngayon hindi pa. Ang goal lang natin sa ngayon is maintindihan nila what is salvation, maintindihan nila yung prayer of acceptance, paano gawin yon at paano maligtas. Alright, so naligtas ang criminal na ito dahil sa ginawa niyang ABC of salvation. So uulitin ninyo, paano nga ulit naligtas yung criminal? Sabihin nila ABC. Siyempre, natandaan na nila yung ABC. So ulitin mo ulit. Admit that we are all sinners. Lahat tayo makasalanan. Pangalawa, believe na si Jesus lang yung only Savior natin. At siya lang ang daan, wala nang iba.
So ito, itong prayer na to, directly to doon, nakalink dun sa ating binasang verse kanina nung unang-una pa. Okay? So, C, confess, sa oras pong ito, tinatanggap ko si Jesus sa aking puso bilang aking Diyos, Panginoon, at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa pagmamahal mo, pagpapatawad mo, at pagliligtas mo sa akin. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Papansin niyo po, tuwing matatapos ang service natin, usually itong prayer na itong binabanggit ni Pastor. Kasi, again, sabi ko kanina, bago tayo magsimula, itong the cross, okay, ito yung usual way ng pag-share ng gospel. Okay, ito yung pinakamadaling way para i-share mo yung gospel sa mga taong wala pang alam sa Bible, wala pang alam kay Jesus, hindi alam paano maligtas. Okay, so very straightforward. Any question po? Dalawa lang yan. Naintindihan nyo or hindi nyo na-gets? Okay. May question po ba kayo? Wala? Super dali ng topic, no? Sige. Sure po baka may hindi kayo makatulog dyan Si Arnie, parang may question ka niya. Ay, wala. Adelina? Ano lang? Pa-share ng mic. Thank you. Ito. Para marinig nila ate. Bible study kami ng topic. Ang unang tanong nila sa atin, diba dalawa yung Kriminal. kriminal. Alin daw doon yung naligtas? Yung kaliwa o yung kanan? Mahirap na tanong nila kami kasi syempre di namin siya na-search. Yun yung mali namin. Next time, ayun, search namin siya kasi pwedeng itanong pala yun. Hindi namin naisip na itatanong yun. Pero binalikan mo sila ate. Oo, pinalikan namin search namin. Okay. So, anong sagot mo sa kanila? Sila ate Lena ba yung nagtanong sa'yo? Magkasama. Sige. So, anong sagot niyo sa kanila? Kaliwa. Okay. So, may mga ganun pala, no? May mga uncertain na hindi natin inaasahan na questions. So, kapag may ganon, nalagay kayo sa medyo, parang hindi ko sure to Mga ganun, sabihin niyo lang sa kanila, babalikan ko kayo sa next topic natin, sa next Bible study natin, okay? Assignment ko yan. So, ibalik mo sa kanila yung burden, okay? Gawin yung assignment mo yan. Sino nga ba talaga doon sa dalawang yun? Kasi sa ibang translation ng Bible, wala nga naman talagang binanggit kung kaliwa o kanan. Basta dalawang kriminal sa gitna si Jesus. Okay? So, any other question? Or may share pa kayo na nangyari sa Bible study ninyo? Wala na? Mga ganon, katulad ng ganon. Baka may wow factor. O sige, Chris. Yan. Ito pong important kasi syempre habang nagba-Bible study tayo, marami tayong may encounter na different types of characters sa ating mga Bible study. Syempre, as we go along, itong topic 5, especially yung part na ng confession, letter C na. So may mga iba dyan, we'll take it literally, yung Bible verse na Luke chapter 23:42. So last time nung nagsalita ako, nahirapan ako kasi usually NIV, important sa atin na maging aware tayo sa mga versions na inawag natin. Tayo dito, preferred ni Paz na sundin natin yung ang salita ng Diyos. Dati kasi siya ASND ito sa yung version ko. Naging ASD, so medyo nalito ako. So, nung binalikan ko siya, tatanungin nila which part, saan part, Tagalog yun, sorry. Saan parte ng Bible na sinabi na tinawag siyang Diyos? May hirapan tayo. Most of the time sa mga verses dito ng bawat version, Jesus, alalahanin mo ko, Jesus, alalahanin mo ko. May iba na, let's say, maaaring sarcastic, sa isip natin, sarcastic to, na gusto niya literally, hanapin mo sa Bible mo, saan doon na tinawag siyang Lord, Panginoon. So, as we go along, syempre, may mga Bible study rin naman ako. Ang salitang Lord, o marinig siya specifically as Lord, mentioned sa New
King James Version, KJV, at saka sa New King James Version. Kaya lang yung tanging versions ng Bible na binanggit as Lord. Lord, remember me when you enter into your kingdom. Lord, remember me when you enter into paradise. Yun lang pag heads up lang sa lahat kasi may mga iba dyan. Hindi naman sinabi dito, papakitaan ka ng version niya. Remember kasi syempre, nung theology, nung tinatranslate ko, it was translated in Greek. Di ba? Yung Greek, maraming meaning. Let's say, yung isang particular word, different types of meaning, different type of translation. Depende ko sa anong ethnicity o denomination yung pagta-translate. So pag tinanong tayo, saan ba yung Bible verse na sinabing Lord? Yun. Hanapin mo ng King James Version, New King James Version. Or pwedeng another way of going around it, that question. Halimbawa to. Itong version natin dito sa topic 5 sa ating Bible Study Manual. Panginoon, yun nga, yung confess, Panginoong Jesus, alalahanin niyo ako kapag naghahari na kayo. So, syempre, before nun, alam naman na nila sa Jerusalem or Israel na may darating na Messiah. Kiniklaim din naman ni Jesus. So, in context, sasabihin na natin, in context, hindi man siya bilanggit sa sinasabi mong Bible verse. Alalahanin mo kapag naghahari ka na. Malayo naman na maghari pa siya, mamamatay na sila. Diba? So, they believe na yung go around natin. Let's say, stick siya sa version niya. Okay, sige, Jesus, sinabi Jesus, okay, Jesus. Alalahanin mo kapag naghahari ka na sa kingdom. Siyempre, siguro naman, common sense, mamamatay na eh. Maghahari pa eh. Maghahari, mamamatay. Para malabo naman na mabuhay siya at saka mag-create siya ng kingdom. So yun nga, nangangaral si Jesus, alam naman nila na to the new kingdom, na siya yung Messiah. In context, binanggit niya na siya yung Lord na darating. So yun yung gusto ko lang i-share. Yeah, may mga ganun din, no? Yun nga, yung mga pilosopo, no? Bigyan ka talaga ng problema pa eh, during the Bible study. Mag-iisipin ka pa eh, natatanungin ka pa, saan ba dun yung sinabing Lord, no? Kaya dun sa ating Bible study manual, no, nakalagay na dyan Panginoong Jesus. No? So kung meron silang ibang version ng kanilang Bible, yun nga, pwede niyong sabihin, banggitin na dito sa translation ng Bible na to, tinawag siyang Lord, tinawag siyang Panginoon. So you can also share that one to them. Kasi yun, explain nyo na maraming translations ng Bible para mas maraming makaintindi, no? Maraming context, pero it's the same thought, the same meaning. Alright? So any other? Sige, Atalina. Sa kanan. Sa kanan, ayan. At least na-correct na. Kanan. Sige. So, kaya mahalaga, kailangan talaga mag-prepare tayo bago tayo tumayo or bago tayo umarap sa ating mga Bible studies, no? So, i-prepare natin yung sarili natin. At the same time, nakapag-pray tayo. At the same time, pinag-pray natin yung mga Bible studyhan natin. At sila din, maging ma-open yung kanilang isipan, magkaroon sila ng malawak na understanding of what we're sharing to them. Okay? So, kung wala na po kayong questions, concerns, reactions, tayo na po tayong lahat. Huwag po kayong mawawala sa mga susunod. Konting-konti na lang. Matatapos na kayo. So, bilisan din natin magkaroon ng Bible study para ma-hit natin yung target natin ngayong taon. Alright, sige, let's all bow down our hearts and then let's pray. Father God, we thank you sa mga napag-aralan namin and for the wisdom, the knowledge, Lord, na binigay mo sa bawat isa and even understanding, Lord. We pray na itong topic na to, once we share it to our Bible study groups at sa mga pinag-pray naming mga tao, maalala namin, ma-remind kami, Lord God, ng mga dapat at hindi dapat namin gawin, even yung mga dapat at hindi namin dapat masabi, Panginoon ko. And we pray
Lord, na ngayon pa lang, i-ready mo na rin yung mga taong pag-share namin itong topic na to. Once na dumating kami at that point, Lord, tulungan mo kami na makapag-share sa kanila boldly at maintindihan nila, Lord God, yung aming sinasabi sa kanila. At sila rin mismo, Panginoon ko, matanggap, Panginoon ko, yung kanilang, itong mga sinasabi mo dito sa manual mo na to. Kaya, Lord, malaking tulong sa amin itong manual. Help us, Lord, na magamit ito ng tama at magamit ko, Lord God, sa mga taong pinag-pray namin. Soon, Lord, makapag-open ang lahat ng mga nasa training na ito sa batch 5 ng kanilang sariling Bible study. Hindi lang isa, 2, 3, Panginoon ko. Kaya maraming salamat for always giving us the opportunity and the chance, Lord, na makapag-share ng good news, gospel, Lord God, sa mga taong kakilala namin, mga mahal namin sa buhay. And we thank you, Lord, sa gabing ito, sa aming pansamantalang paghihiwalay. Ingatan mo po ang bawat isang makarating ng ligtas, maayos sa aming mga tahanan, na binibless mo, Lord God, ang aming pamilya, Panginoon ko, at we're getting ready, Lord God, sa pagdaan na naman ng isang buong linggo. We thank you. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Ingat po sa pag-uwi. God bless.